ng kahirapang nararanasan ng bansa, tinipo ng lubhang kagalang-gala Gaudencio Cardinal Rosales, Arsobispo ng Maynila, ang mga pari, kasama ng ilan pang relihiyoso at miyembro ng simbahan ng Archdiocese ng Maynila. Ilan sa mga nakisarito ay ang mga kinatawan buhat sa mga dioceses ng Antipolo, Cubao, Imus, Caloocan, Malolos, Novaliches, Parañaque, Pasig, San Pablo, Puerto Princesa at Taytay. Bunga ng pagtitipong ito na ilunsad ang Pondo ng Pinoy noong 11 hanggang 12 ng Hulyo taong 2004 sa Folk Arts Theater sa Rojas Boulevard, lungsod ng Pasay. Ang Pondo ng Pinoy ay sumilang buhat sa isang pananaw upang ang bayan ng Diyos ay magtamo ng kaganapan ng buhay sa pamilya, sa komunidad ng simbahan. Ito ay naglalayong maabot ang kabuuang paglago ng mga tao, maging sa nagbibigay at sa tumatanggap ng tulong na pinagkakaloob ng simbahan upang pagtuunan ng pansin ang laganap na karanitaan na sahig ng kakulangan sa material na bagay, sa ekonomiya, sa kultura, politikal, at sa nararanasan utong panlipunan. Sa pamamagitan ng paghuhulog ng 25 sentimo sa mga alkansiya na gawa sa lata at plastic na bote, ay makaihipon ng pondo upang maisangtuparan ang layunin ito. Ayon sa Arsobispo Rosales, anumang magaling, kahit maliit, basta't maliit, ay patungo na. Makalipas ang 2 taon magmula nang ito ay mailunsad, ay unti-unting napanaagan ang kaganapan ng layunin. Naging patok na patok sa mga tao sapagkat ang mungong 25 ay nagkaroon ng halaga na makapagpapabago sa buhay ng isang maranitang Pilipino. Sa laki ng naitutulong ng Pondo ng Pinoy sa pag-aangat ng espiritual at kabuhayan ng mga Pilipinong maranitang, nakita ng dating obispo ng Boac, luhang kagalang-galang Reynaldo G. Evangelista, ang malaking posibilidad na magagawa nito sa pagtupad ng nasasaad sa unang sigurong pang-dioceses bilang 136. Magkaroon ng malinaw at malawak na mga programa at aktibong ipatupad para sa pagtulong sa mga dukha upang maiangat ang antas ng kanilang kabuhayan. At bilang 144, magtatag ng isang foundation na mangingilak at tatanggap ng mga donasyon at siyang magsisilbing daluyan ng tulong para sa mga dukha. Dahil dito sumali ang Diocese ng Boac sa Pondo ng Pinoy Community Foundation Incorporated sa unang linggo ng Setyembre noong taong 2006. Sa huling 4 na buwan ng taong 2006, nagsimula ang obispo kasama ang mga pari at laiko sa pagpapaliwanag at pagkakabisismo sa mga tao tungkol sa pag-ibig ng Diyos at malasakit sa mga dukha at mga kapuspalan gamit ang Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 16, mga talata 19 hanggang 31, tungkol sa parabola ng taong mayaman at Lazarus. Sa Ebanghelyo ito ay nabigyan ng maliwanag na pangunawa ang mga tao sa kahalagaan ng mga 25 na kahit itinuturing na mumo ng kabuwang salamin ng tao, kapag pinagsama-sama, lumalaki ang halaga. Ito ay bubukal mula sa lahat ng mga pari, mga relihiyoso at relihiyosa, bata at matanda, mga kabataang nasa loob at labas ng paaralan, mga professionals, mayaman at mahirap, sa pamamagitan ng paghuhulog ng 25 sa mga lata ng soft drinks at bote ng mineral water na ginawang alkansiya. Sa panahon ng Adbyento at Kapaskuhan ng taong 2006, unti-unting kinokolekta ang mga alimoy mumong 25 na iniaalay sa misa. Sinimulan ding turuan ng ikatisismo ang mga miyembro ng batayang pamayanang Kristiyano tungkol sa Pondo ng Pinoy. Ang Pondo ng Pinoy sa buong Dioceses ay maayos na naorganisa at naipalaganap sa lahat ng barangay at mga paaralan. Ito ay nagsimula matapos ang pagpupulong na pinangunahan ng Noy Obispo Evangelista noong 15 ng Oktubre taong 2007. Layunin ito na magtakda ng maraming tao
na magpapalaganap tungkol sa kahalagahan at magagawa ng Pondo ng Pinoy sa lahat ng barangay ng 14 na parokya. Kalinsabay din ito ay ang pag-aproba ng istruktura ng organisasyon na kung saan ang Pondo ng Pinoy ay iniatas sa ilalim ng pamamahala ng Diocesan Social Action Commission sa pangunguna ni Reverendo Padre Alan L. Malapad na siyang tumayong unang patnugot ng Pondo ng Pinoy na di kalaunay ipinagkatiwala kay Reverendo Padre Edison Lutilla kasama sina Ginang Narfer Quindosa, punong lupo ng edukasyon, Ginang Adora sa Pondo, tagapamahala ng mga proyekto at binibining Lina Moro na siyang tumayong punong lupon sa pananalapi. Mula nang sumali ang Diocese ng Boac sa Pondo ng Pinoy noong taong 2006 hanggang sa kasalukuyan taong 2013, ang mga mumo na naipon mula sa 14 na parokya, shrine, mga paralan at pribadong sangay ay umabot na sa 1,807,307 piso at 84 na sentimo at nakapagsumiti na sa Pondo ng Pinoy Central Office sa Maynila ng 1,439,619 at 75 sentimo. Ang halagang nabanggit na naisumite kumpara sa naitulong ng Pondo ng Pinoy sa Diocese ay hindi matatawaran sapagkat tumatayang 6,248,521 piso at 50 sentimo ang natanggap ng Diocese na tulong sa Pondo ng Pinoy upang maisakatuparan ang layuning inaasa. Ano nga ba ang mga proyekto na naisakatuparan na ng Diocese at nabahagi na ng tulong ng Pondo ng Pinoy? Noong 9 ng Mayo taong 2008, nagbigay ng tulong ang Pondo ng Pinoy ng halagang 270,000 piso para sa proyektong pangkabuhayan. Kung kaya maraming kabuhayan ang nasimulan dahil sa pagpapahiram ng kapital o panimulang puhunan. Ilan dito ay ang hog fattening, piggery, native chicken raising, tulong puhunan sa kababaihan, pamimili ng basura, NFA, rice retailing, luya production, Catholic variety store, hog raising, patahian, peanut production, butterfly breeding, sari-sari store, fishing, squid catching, at bigasan sa parokya. Noong 3 ng Enero taong 2009, ang Diocese ay muling pinagkalooban ng halagang 252,000 piso at halagang 58,000 piso noong 1 ng Disyembre taong 2009 upang higit pang mapalawak ang proyekto. Isa rin sa binigyan ng puhunan ay ang paglalagay ng mga greenhouses sa mga barangay ng Kaganhaw, Masiga at Sibuyaw na gagamitin sa pagtatanim ng mga bioorganic fruits and vegetables na may halagang 161,941 piso at 50 sentimo. Dahil sa maayos na pamamalakad at pagpapaikot ng pondo, ang halagang 741,941 piso at 50 sentimo mula sa Pondo ng Pinoy ay tumubo na hanggang sa kasalukuyan ng halagang 552,441 piso at 50 sentimo. Kung kaya maraming kabuhayan ang natulungang mabigyan ng puhunan at natulungang masimulan. Isa sa mga lumalalang suliranin ng probinsya ng Marinduque ay ang pagtaas ng bilang ng mga batang may kulang sa timbang o malnourished. Kung kaya sa tulong ng pamahalaan ng probinsya ay naisakatuparan ng Diocese ang mithiing matugunan ang pangangailangan ng mga bata sa ilalim ng Hapag-asa Feeding Program. Mula noong taong 2008 hanggang sa kasalukuyang taong 2013, ang programa ay nakapagpakain na umabot sa 10,519 na mga bata at ito ay pinaglaanan ng Pondo ng Pinoy na umabot sa halagang 5,506,000 at 580 piso. Ito ay nasa pamamahala ng Diocesan Social Action Commission at Community-Based Health Program
sa pangunguna ni Kinang Lilia B. Narvas na siyang Head Program Coordinator at Reverendo Padre Rodolfo Arias Jr. na kumakatawan bilang patnugot ng Hapag-asa Feeding Program. Kaisa rin ang Marinduque Education Stakeholders Alliance o MESA sa pagpapatupad ng feeding program sa bawat paaralan. Upang masigit na maunawaan ang kahalagahan ng Pondo ng Pinoy, bukod sa pagkakaroon ng Speakers Bureau o grupo ng mga tagapagsalita na siyang tatalakay at magpapaliwanag sa mga tao, bata man o matanda, sa mga paaralan at mga barangay, ipinagdiriwang din taon-taon ang anibersaryo ng Pondo ng Pinoy sa iba't ibang parokya. Kasabay ng pagdiriwang na ito ay ang pagkakaroon ng programa na kung saan higit na may tatanim sa isip ng mga dadalo sa pagtitipong ito ang malaking ginagampanan ng Pondo ng Pinoy sa mga kababayan nating maralita. Nagsimulang ipagdiwang ang anibersaryo ng Pondo ng Pinoy noong taong 2008 sa bayan ng Boac, kung saan tampok dito ang paligsahan sa may pinakamagandang mascot ng Pondo ng Pinoy. Taong 2009, ipinagdiwang ang anibersaryo sa bayan ng Santa Cruz at taong 2010 sa bayan ng Gasan. Dito naging tampok ang song interpretation ng theme song ng Pondo ng Pinoy. Taong 2011, ang bawat parokya ay nagkaroon ng sariling pagdiriwang ng anibersaryo. Taong 2012, ipinagdiwang ang anibersaryo sa bayan ng Bukog na kung saan ipinamalas ng bawat parokya ang kasigasigan sa pagpaparami ng mga alkansiya na sa pamamagitan nito ay makabubuo ng disenyo hango sa tema. At ngayong taong 2013, ika-31 ng Agosto, sa bayan ng Torrijos, sa parokya ni San Ignacio ng Loyola, ang pagdiriwang ng ika-6 na anibersaryo ng pagkakatatag ng Pondo ng Pinoy dito sa ating diocese, kung saan muli nating ipagdiriwang ang tagumpay ng layunin alang-alang sa ikauunlad ng mga kapatid nating maralita bilang isang bayan ng Diyos ngayong taon ng pananampalataya. Ang mga magandang layunin ito sa pamamagitan ng Pondo ng Pinoy ay tunay ngang nakapagpapalakas ng pananampalataya na kahit mahirap ang pamumuhay, patuloy nating nararamdaman ang pagkilos o paggalaw at paggabay ng Diyos na kailanman ay hindi nagpapabaya sa kanyang mga anak. Mapapalad kayong mahihirap sapagkat kayo'y paghaharian ng Diyos. Mapapalad kayong mga nagugutom ngayon sapagkat kayo'y bubusuin ng Diyos. Mapapalad kayong tumatangis ngayon sapagkat kayo'y bibigyang kagalakan. Ating ipagdiwang ang tagumpay dito sa ating probinsya sa tulong ng nooy Obispo ng Boac, Lubhang Kagalang-galang Reynaldo G. Evangelista, sa pamamahala ng Diocesan Social Action Commission sa pangunguna ni Reverendo Padre Alan L. Malapad, katuwang ang masigasig na kasalukuyang pagtugot ng Pondo ng Pinoy, Reverendo Padre Sherwin Apostol, at ng buong mananampalataya ng Diocese ng Boac. Tunay nga ng pananaw ng Diocese, Marinduque, simbahan ng mga dukha na may katarungan, pag-ibig at kapayapaan, ay unti-unting nasisilayan at nagiging realidad sa tulong ng Pondo ng Pinoy na patuloy na naglilingkod sa mga dukha at nagdadala ng pagbabago sa buhay ng mga kababayan nating Pilipino. Naway patuloy nating maipadama sa pamamagitan nito ang ating pagmamalasakit sa ating kapwa, tanda ng ating pagkakapatiran bilang mga anak ng Diyos. Anumang magaling, kahit maliit, basta't malinis, patungong langit. Mabuhay ang Pondo ng Pinoy!